Si Cassandra Leong po ba, under detention pa rin ba siya ngayon, Mr. Chair? Ngayon po si Cassandra Leong, naka-release po siya. No? So hindi siya Paano po nangyari yun, Mr. Chair? Paanong nakapuslit? Yan ang tanong ngayon ng mga galit na netizens. Lumabas ang nakakagitlang detalye kung paano nakalabas ng bansa si Cassandra Leong, kinikilalang representative ng kontrobersyal na Pogo na Lucky South 99. Cassandra, Cassie, kumusta ka na? Can you kindly remove your face mask? Paige, can you please... Maganda ka naman eh. Huwag ka nang... relax ka lang, Cassandra. You remember the time that you texted me, di ba? And eventually you call me. Yes po. Kahit may nakaambang kaso at aktibong warrant of arrest. Mr. President, actually nagulat rin ako. Mr. Chair. Pareho ho tayo nagulat kasi tinututukan ho natin tong case before. I was advised that dahil nung nag-recess po yung Senado, pinalabas ho natin siya because pag Pinalabas po natin siya. Oo, Mr. because Chair. pag nagmo-move from one Congress to the other Congress, pinapakawala ho natin yung mga nadidetain dito. So nung pinakawala ho natin siya, Dito po ba siya nakadetain, Mr. Chair? Nung panahong iyon? Parang hindi ganun po recollection ko, Mr. Chair. Please correct me if I'm wrong. Mr. President, I was also asking sa house pala, sa house. House. Sa house. She was detained in the house. I'm Opo. sorry for that wrong information. Correct, Mr. Chair. Na-detain ho siya sa house, and then because of the transition from the 19th Congress to the 20th Congress, pinalabas siya sa detention. Ayon sa PAOCC, matagal nang wala sa Pilipinas si Ong. Matapos siyang pakawalan mula sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong, agad pala siyang nakalipad pa Japan at doon huling na-trace ang kanyang galaw noong unang quarter ng taon. May Interpol Red Notice na rin laban sa kanya, pero hindi na mahanap kung saan siya tumuloy mula roon. At that point, wala pang kaso. So ngayon ho, mayroon ng kaso, the same, qualified human trafficking. Unfortunately, because nung nakalabas siya, tsaka lang na-filing kaso, at large siya ngayon, Wow. Mr. President. Parang- So meron na siyang kaso ho sa RTC Branch 157 of Pasig. Ito po yung human trafficking case involving the Lucky South 99 compound in Porac. Nagkaroon ng kalituhan dahil ang pagkakakulong niya noon ay base lang sa contempt order ng House Quad Committee. Pero nang matapos ang ika-19 na kongreso, nawalan ng bisa ang utos at obligado ang mga autoridad na palayain siya. Wala pang arrest warrant noon, kaya't legal ang naging paglabas niya. So, Mr. Chair, kanina nagulat po tayo. Ngayon, sobra naman akong nababahala. Dito nga po sa Senado, maingat po tayo na kapag may nakadetain tayong mga tao, talagang hanggat maaari sinusubukan natin na siguruhin na pag umandar na yung investigasyon, yung case build up, lalo na pag mag-i-initiate na ng judicial proceedings yung executive, na present yung taong yon para dumaan sa proseso. Ang mas nakakabahala, ayon sa PAOCC, bantay sarado na siya ng iba't ibang ahensya mula pa noong Disyembre, pero tila naunahan sila ni Ong. Hindi matiyak kung sa Japan lang siya nagtago o may iba pa siyang bansang nilipatan. Samantala, kinuwestiyon sa Senado kung bakit nakalabas ng kulungan si Ong, gayong sangkot siya sa umano'y human trafficking at scam hub operations ng Lucky South 99. Ngayon ay itinuturing na siyang at large habang nagpapatuloy ang paghahanap ng mga autoridad sa kanya.